example kay plato daw. Ang plato human mo gamit kinahanglan mo agi sa dito sa hugasan, una ibutang dito sa butanganan. So mumaw po daw ang kalag nato. Moagi sa tayo og hugas nga dayon dadto dito. Mangutana ko ninyo ngano man lang itong namatay kauban ni Kristo lagi katong duha ka mga katulisan. Wala man lagi itong moagi purgatorio. Ang ingon ni Ginoong Hesus nga karon-karon dayon uban ka na ko sa paraiso. Ngano mo to maingon nga karon-karon dayon ibutang ka nako dito sa purgatorio. Ngano na nato man tong hitabuah nga katong tawhan na to makasasala biya to. Ngano din man moagi lagi dito aron limpyuhan to siya. Anong gidretso naman nga ingon si Ginoong Hesus karon-karon dayon uban ka nako sa paraiso. Dili man sa purgatorio ang iyang gingon. Bila pakitubag daw ko ana na nga pangutana. Nya unsaon po ninyo na sa pagkuan, pagligot-ligot na sad. Kay kanang inyong purgatorio nga gihimo ninyo nga mura og limpyuhanan, mura ba og kanang andugo ni Ginoong Hesus daw dili na makakuan, dili na makalimpyo. Kulang ang dugo ni Ginoong Hesus mulimpyo sa mga sala. Kaya klaro anang Biblia, ug yung basahon ng sa Juan, ingon si Apostol Juan tan-awa ang kordero sa Dios nga nagawagtang. Sa ato pa di ay wala nagawagtang, ang ato ang Ginoong Hesus ang iyang dugo wala nagawagtang. Pagkaluya. No, pagkaluya gid kayo mo na nga pag ano, isip-isip na mo anang inyong pagtulunan ninyo ngano na ako mahingunana. Buti pasabot ang dugo ni Ginoong Hesus dili totally makalimpyo sa mga sala sa mga tao. Pagkaluoy. Nya sayop si Ginoong Hesus pag ingon niya ngadto sa tao nga kriminal nga nagbitay dito sa cross nga karon-karon dayon uban sa paraiso. Uban ka nako ngadto sa paraiso. Pati tong sayupan niya ug mahon. Nya kamo mo'y nahusto. Layo ara gyud sa gitawag og panabot sa atong higalang gitawag og mga sulpot, especially kini nga atong amigo karon nga taga nato og tawag ini nga reaksyon sa kadugayan nila og dig sa pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana tungod kay wala sila'y grasya sa gitawag og pagtuo, so therefore maglisod sila og absorb, maglisod sila og tawag ini nga sagap. So katong video nga gihatag nato katong ato ang gitawag gi-post gireaksyon na niya kay ingon man ko nga ang kadtong naa sa purgatorio ang gihinluan lang dito kadtong damyos sa sala nga nahimo sa tao ngano man kay klaro man ang pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Number 1, mapapas ang imong sala pinaagi sa mga sakramento. Kanang sakramento mo na itong dugo nga gihimo ni Kristo o giula ni Kristo dito sa krus aron ang tao gitawag og paluwas. So sa matag tao nga makadawat og sakramento tabla ra nga nakadawat siya sa dugo ni Ginoong Kristo and totally delete ang imong gitawag og sin, ang imong guilt atubangan sa subot pasabot ang relasyon sa tao sa Dios na uli pinaagi sa gitawag og sakramento mo nang nabasa nato sa balang kasulatan nga si Kristo ang nagpasiguli kanato dito sa Dios. So buti pasabot every time nga ang Katoliko makadawat og sakramento ang iyang relasyon sa Dios sumpay. Pero ato akong giingon ba nga damage kay every sin nga ginahimo sa tao naa siya gitawag og damage. So after nawala ang imong guilt sa imuhang gitawag og sala naapay nagpabilin nga damage. Nawagtang ang imong guilt o nawagtang ang imong sala tungod sa mga sakramento pero naapay nagpabilin nga damage nga dapat ikaw ang mubayad. Kaya gibaran ni Kristo kapto naman ang imong relasyon sa Dios nga mauli ka. So buti pasabot kandidato ka kumbaga nga maadto kag langit pero ang babag is na kay damage. For example, sa maibot pasabot na kung anang yung damage, mura ba og kanang nakabuak og usa ka botilyang soft drinks. Nangayo og pasaylo sa tag-iya. O kani problema na kini ingapos nakasabot aning analogy. Nangayo siya pasaylo sa tag-iya. Ningon ang tag-iya kay maluluyon man, ingon ang tag-iya walay problema dong, walay problema day. Pasayloon ta ka sa imong nahimo kay nabuak nimo na ang ako ang usa ka botilyang soft drinks. So, bot pasabot ang relasyon sa tindira og katong sa nakabuak na uli na ano man gipasaylo man siya totally. Pero ang problema naa may gitawag og damage kay dili man pwede nga after pasaylo okay na. Bisag damage di even no, dili pwede na. Buti pasabot nako nga human ni pasaylo ang tag-iya sa kadtong nakasala ningon din siya pero bayari na ang imuhang gitawag og nabuak. So buti pasabot ang relasyon sa tag-iya og kadtong sa tawag ini nakabuak na uli pinaagi sa pagpasaylo sa tag-iya adtong nakasala.
Apan tungod kay na may damage kaptong nakasala kinahanglan mo bayad sa gitawag og damage. Kaptong pagpasaylo dito mabayaran. Pero kaptong damage dapat bayaran to kay siya man ang naghimo sa gitawag og action. So same pod sa mga Katoliko. After matangtang ang sala sa gitawag og tao pinaagi sa mga sakramento, so naay nagpabiling na damage. Kaya again, every sin na agad siya damage. So kanang damage, mapapas lamang ka na kung buhi pa kita, anyong kalibutan na kung nakabuhat kita og spiritual and corporal works of mercy. Spiritual works of mercy, kanang natin devotion nga to sa Diyos, pagkahuman tawag ining giampo nato mga kalags mga nangamatay, giampo nato sa katawan na kinalpag-ampo ka na spiritual works of mercy ka na kanang devotion sa Santo Rosario, spiritual works of mercy ka na. So kapag damage mapapas to again ha, ang makadawat na pud ana nga mapapas ang damage kaptong Katoliko nga naasistado sa grasya, kaptong mga Katoliko nga nakadawat og mga sakramento. Okay, sige karon corporal works of mercy ka na nagigutom, imong gipakaon na imong nagiuhaw, imong gipainom, mitabang ka, ni badlong ka, yan. Corporal works of mercy ka na. So mapapas ang dami sa sala samtang buhi pata kung makabuhat o makahimot ana nga naata sa estado sa grasya. Pero kung namatay ka, nagapangayo ang pasaylo nga to sa Ginoong Dios pinaagi sa pagdawat sa gitawag mga sakramento, yan namatay ka, wa nimo nabayari ang damyos. So di na ka maimpyerno nga naman tungod sa hinungdan na uli man ang imong relasyon ikaw ug sa Dios kay nakadawat ba ang sakramento, nadawat man nimo ang dugo sa tuang Ginoong Jesucristo, pero na may damage nga di na makakahimo pagbayad samtang buhi pa ka. So buti pasabot niya na kinahanglan bayaran mo sa laing kinabuhi man ang gingon ni Kristo St. Matthew chapter 5 verse 26 nga bilangguon ka dito hangtod ka bayaran mo ang imong salaod. So naay temporal punishment, hangtod kabayaran mo ang imong salaod. Manang gitawag simbahan Katoliko purgatorio. Manang gitawag simbahan Katoliko purgatorio. Kang makalagan na sa purgatorio wa na kahigayon ng impyerno kundi igo na lamang salang mibayad sa gitawag og damyo sa sala nga ilahang gitawag og gihimo. Karon. Ingon pa siya atong amigo nga di pa dito enough tong kamatayon na Ginoong Jesucristo dito sa krus. Enough to enough to nga makapasaylo sa imong sala. Pero ikaw may naghimo sa sala na may damage, ikay mo bayad sa damage. Ang gibayaran ni Kristo katong imong relasyon, akong relasyon, atong relasyon nga to sus nga naputol, pinaagi sa gitawag og sala. Mo to gibayaran ni Kristo. Muna every ang tao makadawat ng Kristo, makadawat sa dugo ni Kristo kamatayon sa krus, na uli ang iyang relasyon pero na may damage. Hindi man pwede ang apil si Kristo pabayaran nimo siyang damage o sa imong damage, di pwede. Ikaw may naghimo ana, di man sa Kristo. So, kinahanglan ang tawag ining damyos, ikaw ang mubayad. O niya, umamatay ka. Niya pagkahuman, wa ni mabayad ng kalibutan, o siya mahitabo. Nakasud ba ka sa langit? Dili. Nga naman, Revelation chapter 21, verse 27. Ingon pa sa balang kasulatan, walay bisang gamayng tawag ining hugaw nga makasud dito. Kan dami sa hugaw na. O dili sa ika-impyerno kay nakadawat naman kag tawag ining grasya mo ni buot ipasabot mo. So kanang giingon nga tawag ining damage sala nga bayaran, ikaw ang naghimo niya na, so ikaw pod ang mo bayad. Kaptong relasyon sa Dios ug sa tao naputol, kanang spiritual death nato naputol tungod sa atong sala, gisumpay na ng Kristo, way laing makahimo na si Kristo ra. Pero dili pwede nga apil tong imong tawag ining damage imong action tungod sa sala nga imong gihimo si Kristo pabayaron nimo. Asa na mangustisya diha? dili pwede. Number 2, agtag ito ba na ko itong dili ba enough? Number 2, gihatag niya example kadtong gitawag og kawatan. Actually, it is a fallacy of incorrect analogy. Nga naman kay ang sitwasyon nato karon dili man parehas sitwasyon sa kawatan. Ang kawatan wala siya kahigayunan pa nga magbuhat, wala siya kahigayunan pa nga musud og simbahan tungod kay gibitan nang sa krus no. Nya dili pud nimo pwede ihaom sa gitawag og sa purgatory nga naman tungod sa hinungdan nga kadtong gitawag og kawatan ang iyang damage iyahan ang gabayaran didto sa krus. Kadtong iyang kinabuhi mo man to ang pagbayad sa damages sa mga sala nga iyang nahimo samtang siya buhi pa. So sa dihang nihatag ang Kristo og absolusyon niya,
na declaration na karon dayon dadon ko ikaw sa paraiso nga naman kay gi-profess niya iyang faith na connection kang sa Kristo tungod sa kamatayan ni Kristo na uli ang iyang relasyon ngadto sa Dios. Ikaduha, gibayran niya ang iyang salaod, gibayran niya ang iyang damages pinaagi sa iyang kamatayon. So buti pa sa buti tong tawana tawag ining guilt o damages niya. Natangtang iyang guilt tungod sa grasya ni Kristo, katong confirmation ni Kristo. Pagka man natangtang ang iyang damage tungod sa hinungdan nga, kaptong iyang sala, iyang magibayaran. Gibitay man sa krus. Gipatay man sa tungod atong sala nga iyang gihimo. So, buti pa sa buti na iyang purgatorio. O, di na ito iyang purgatorio. Nga naman, ang guilt o ang damage, settled man. Karon panahon na. For example, kini nga itong amigo nga Seventh-day Adventist, wa man ni grasya ni, wa man ni sakramento. Naman ni sakramento Seventh-day Adventist mo na. May mga sakramento na sila. So, unsa may ilang isumpay dito sa Ginoong Diyos. Kanang ilang nga, pagtuon lang ko, luwas na ko. Moingon lang mo nga, enough na inyong pagtuon nga, tawag ining maluwas mo. No, sir, no, ma'am. Nga naman, tungod kay ang yawa po, nagtuon, pero matulong luwas. So, kamo po, kung nagtuo lang mo, diha lang po mong tawag ining kutob, wala mo, di mo makadawat ng Kristo pinagdo sa mga sakramento, wag yun mo, di mauli ang inyong relasyon nga to. So, samot na, gidungagan pa sa damit sa inyong sala, ang inyong himo. Sa may inyong tawag ining, asa mo mubayad nga, di mo mamutong purgatorio. So, di pasabot, kaya may purgatorio, wa pag yun mo itawag ining sakramento, diretso yun mo sa impyerno, kusog pa mo sa rakit, why sangit-sangit, muna ibuot, ipasabot na ako. Manang, musukan pa ba, ayaw ninyo itry og dig ang pagtulunan sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, nga wala may basic catechism. Kaya kung wala may basic catechism, libog pamuskutaw, labi na kada naninguha lang mo, magbasa mong libros Katoliko, nya pagkauman ang inyong alangon huna, atakihon yung simbahan Katolika, di gyud mo makasabot. Nga di mo makasabot tungod kay wala mo nangayo o wala mo tinguha nga masayran ang kamatuuran ang inyong tumog tinguha lang to attack the Catholic faith. Wala man yung punto. So, mga sir o tawag ining mga ma'am. So, atong iklaro ha, kanang naa sa gitong purgatorio, nangamatay na sila, nga naa sa estado sa grasya. Buti pasabot na uli ang ilang relasyon sa Dios ug sila. Pinaagi sa dugo ni Kristo. Enough na bang dugo ni Kristo nga mauli ang relasyon? Yes. Enough na bang dugo ni Kristo nga mapalangit? Yes. Enough na to siya. Ano sa mga ito madawat ng sakramento? Ang tawag ining dugo ni Kristo, pinagi sa mga sakramento. So, kaya naman kay damage. So, kaya na kay damage, dapat hinlo magkamusun sa langit mo ng kinahanglan bayaran mo kay ikaw may naghimo anak. Ikaw may nag-imo sa aksyon. Dili man sa Ginoong Kristo ang iyang gibayaran kadto lang naputol nga relasyon nimo sa Dios. Yan na naman kay relasyon, pero naman kay relasyon sa Dios, so pwede na ka malangit. Pero the fact na nakin-damage, di pa ka makasulod dito. Manang sa kami mga Katoliko, iagi pa nagpurgatorio. Yan ka naman nasa purgatorio again, wala na sila kahigayon ng maimpyerno. Igo na lamang silang naghulat. Ano sa ablihan ng langit para nila o ano sa mabayran nila ang ilang salaod hangtod sa pinaka tawag ang katapusang sintimo sa ilahang gitawag og sala. Walang iklaro na po kay kini wala ra bidig correct di nga to ang amigo. Ano bitaw nga kung square pa ba murag magbugal-bugal, di ka kabugal-bugal. Ngano man kay kanang inyong pundok itukod lag tao ang inyong teaching inimbento lag tao bisan pagkapila mo mag-quote sa balang kasulatan inimbento ro ng tao. So therefore wala gyud tay grasya ang madawat ang inyong pundok. Muna dapat magunahuna ka o kamo ini mga di Katoliko, pag unahon na mong sakto, mga matay mo niya, wa mo'y sakramento, mga matay mo niya, pagkahuman, wa mo'y pagtuon ni anang mong kitog purgatorio, sigurado gin mo, sotoy gin mo sa impyerno. Again, kusog pa na sa langit, may sangit-sangit.